Pebrero 2004, isang pamilya ng OFW na himalang nakawi mula sa hirap ang bigla nalang naglaho na parang bula mula sa kanilang masikip na apartment sa Tondo, Manila matapos manalo ng 80-80 milyon sa loto. Ang padre de pamilya na si Jose Cruz, ang kanyang asawang si Maria at ang kanilang 11 taong gulang na anak na si Junior ay nag-iwan ng isang masang may tirang gatas sa baso at isang nakabukas na kwaderno sa mateng bata. Sa panahong iyon na bihira pa ang CCTV at dashcam, isinara ng mga pulis ang kaso at itinuring itong kusanglup na pagtakas dala ang pera. Nagsimulang maksismisan ang nga tao, sinasabing matapos yumaman ay tinalikuran na nila ang kanilang mga pinakakautangan. Ang pakawalangang pamilya ay unti-unting nalimutan at naging isa lamang sa makwento nga mabiglang yaman na tumakas sa kanilang maobligasyon. Ngunit makalipas ang 5 taon noong Nobyembre 2009, isang nakakakilabot na katotohanan ang nabunyag sa bakuran ng isang simbahan sa Antipolo, Rizal. Sa gitna ng maingay na ugong ng isang beko, isang dambuhalang krus na may taas na 4 metro ang binunot mula sa kinatatayuan nito. Mula sa ilalim ng malamig na sementong pundasyon nito bumulwak ang ngabuto ng 3 miyembro ng pamilya Cruz, makakadikit at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Ang mas nakakagimbal pa ang lugar kung saan sila inilibing ay sa mismong simbahan ng pastor na buong pusong tumulong sa kanilang pag-ahon sa buhay. At hindi lang basta sa simbahan kundi sa mismong ilalim ng krus kung saan umaalingaw-ngaw ang kanyang sermon linggo-linggo. Ano nga ba ang nangyari sa sagradong lugar na iyon 5 taon na ang nakalilipas? Ating tutuntunin ang kasakiman na nagtago sa likod ng maskara ng isang alagad ng Diyos at ang katotohanang isinigaw ng semento pakalipas ng 5 taon. Upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng pamilya, bago natin simulan ang kwento, pindutin na po ang subscribe, like at i-comment kung saan kayo nanonood. Naway bumalik sa inyong pamilya at mga anak ang kabutihang inyong ipapakita. Magsimula na tayo. Hepe, may mabuto pong isang buong pamilya na natakpuan dito. Ano tawagan agad ang Soko team at i-cordon ang lugar, walang pwedeng pumasok. Noong 2009, isang karumal-dumal na insidente ang yumanig sa isang simbahan sa Antipolo nang matakpuan ang ngalabingang isang pamilya. Ang mas nakapagtataka, ang malabi ay nahukay sa mismong ilalim ng krus ng simbahan. Bago ang insidente noong Nobyembre 18, 2009, 8:00 umaga, isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa bakuran ng maliit na simbahan sa dulo ng isang liblib na daan sa Antipolo. Sa gitna ng malamig na umaga, na may hamog pa 3 sasakyan ng PNP, CIDG Criminal Investigation and Detection Group, at isang malaking bako ang pumasok sa lugar. Dinaktaga 16 na investigador at Soko personnel ang humilera sa harap ng simbahan at lahat sila ay nakatutok sa isang dambuhalang krus na may taas na 4 na metro. Ang simbahan ay mahigit 300 metro ang layo mula sa pinakamalapit na bahay, kaya't napakatahimik ng paligid. Ngunit sa labas na pader na may taas na 2 metro, maririnig ang galit na sigawan ng humigit kumulang 10 miyembro ng simbahan. Si Detective Ricardo Cardo Reyes ay napabuntong hininga habang nakatingin sa labas ng pader at pagkatapos ay matigas na nagutos sa mga trabahador na naka-uniforme. Ipatupad ang search warrant. Sino mang humadlang ay arestuhin agad for obstruction of justice. Simulan na ang trabaho. Sa labas ng pader, hindi tumigil ang masigaw at iyak ng mamiyembro. Kalapastanganan sa Diyos yan, susumpain kayo sa paglapastangan sa Sagradong Krus, walang kasalanan si Pastor, itigil nyo yan. 10:15 ng umaga. Sa isang malakas na ingay, sinimulang basagin ng hydraulic breaker ng backhoe ang sementadong pundasyon ng krus. Tumilapon ang napiraso ng kulay abong semento. Para maiwasan ang pagkasira ng ebidensya, pinapatigil ng SOCO team ang makina sa bawat 50 sentimetrong lalim para suriin ang lupa. Pakalipas ng halos 3 oras sa lalim na 80 sentimetro, biglang itinaas ng hepe ng Soko ang kanyang kamay para patigilin ang backhoe. Teka, stop, iba ang layer ng lupa dito. Lumapit si Detective Reyes sa hukay.
Tulad ng sinabi ngang hepe kitang-kita kahit sa mata lamang ang dalawang makaibang patong ng semento. Ang nasa ibabaw ay makinis at matibay halatang gawa ng propesyonal. Ngunit ang nasa ilalim ay magaspang na may halong graba at semento na tila minadaling haluin. Mukha itong gawa ng isang taong nagmamadali. Pumasok sa hukay ang ngasoko personnel na may dalang pala at brush. Pinigilan nila ang kanilang pahinga habang dahan-dahang tinatanggal ang magaspang na semento. Pagkatapos ng ilang peg brush, isang piraso ng tela na kulay lupa ang sumabit sa dulo ng brush. Bahagyang nanginig ang kamay ng tauhan. Nang alisin pa niya ang kaunting lupa, isang puti at makinis na bagay ang lumitaw sa ilalim ng tela. Hindi ito bato o ugat ng puno. Ito ay isang pirasong buto na malinaw na buto ang tao. Hepe meron po, nga buto po. Agad na ipinag-utos ng hepe ang pahintong lahat ng gawain. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Si Pastor Emmanuel Villanueva, ang pastor ng simbahan na personal na ngasiwa sa pagpapatayong krus, ay hindi nasaksihan ang paguhungang yang sagradong lugar. 2 araw bago nito siya ay inaresto sa Batangas Port habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa at kasalukuyang nasa kulungan. Tinitigan ni Detective Reyes ang mga nahukay na buto at maring kinagat ang kanyang labi. Ibalik natin ang oras 6 na taon na ang nakalilipas. Dito nagsimula ang lahat. Trahedya nung gabi Sabado, Oktubre 11, 2003. Sa isang apartment na may sukat na halos 30 metro kwadrado sa Tondo, Manila, makakasamang nanonot Kram TV sina Josie Cruz, ang asawa niyang si Maria at ang kanilang 11 taong gulang na anak na si Junior. Sa sahik ramdam ang alimuom ng lugar. Sa TV kasalukuyang nagaganap ang PCSO Lotto Draw. Si Josie ay walang ganang inilapak sa mesa ang isang loto. Tiket na may halagang ambay 100 na binili niya sa isang tindahan pawi mula sa trabaho. Sa bawat numerong binabanggit ng announcer, ang tingin ni Jose ay pabalik-balik mula sa TV patungo sa tiket sa mesa. Tumama ang unang numero. Pati ang pangalawa at ang pangatlo. Wala pang isang minuto, lahat nga 6 na numero ay tumama. Biglang tumahimik ang buong apartment. Nanginginig na kinuha ni Jose ang tiket at na parang nagyelo ay hindi nakapagsalita sa loop ng 20 segundo. Inagaw ni Maria ang tiket mula sa kamay ng asawa at muling sinuri ang nga numero. Mahal. Totoo ba? Tama ba? Tunabasak ang boses ni Maria. Niyugyok niya ang balikat ng anak na si Junior at sumigaw. Junior, nagtagumpay ang papa mo, makakabayad na tayo sa utang natin. Si Junior na walang kaalam-alam ay napayakap na lang sa kanyang ina na may pagtataka sa mukha. Noon lamang huminga ng malalim si Jose habang nakatitig sa tiket. Grand prize 3,804,200,000. Para sa pamilyang ito na isinugal ang buhay para makatakas sa mapait na karanasan bilang undocumented OFW sa Middle East. 2 taon na ang nakalilipas, ang numerong iyon ay isang himala. Ang pamilya Cruz ay umuwi sa Pilipinas noong Marso 2002 matapos ang mapanganib na pagtakas sa kanilang amo sa Middle East sa tulong ng isang coyote. Ngunit ang kalayaang kanilang natamo ay may mabigat na kapalit. Ang malaking utang nila sa coyote na si Berto ay parang tanikalang gumapos sa kanila. Ang sahot ni Jose na antaya 20,000 kada buwan mula sa pagtatrabaho sa isang pabrika ay kulang papambayad sa interes ng utang. Kinabukasan Lunes pumunta si Jose sa bangko sa Maynila. Kasama niya hindi lang ang asawang si Maria, kundi pati na rin si Pastor Emmanuel Villanueva, ang pastor na tumulong sa kanila sa lahat ng bagay simula nang sila'y manirahan sa Maynila. Si Pastor Emmanuel ang tumulong kay Jose na hindi sanay sa mga transaksyon sa bangko na punan ang nga papeles at makipag-usap sa mga empleyado. Ka-Jose, tapos na ang paghihirap ninyo. Dinining Diyos ang mapanalangin ng inyong pamilya. Habang nakangiti tinapi ni
Pastor Emmanuel ang balikat ni Jose nang pumasok sa kanyang bank account ang 304 milyon matapos kaltasan ng halos 76 milyon na buwis, ngunit ang suwerteng iyon ay naging simula ngang kanilang kamalasan. Ang balita ang kanilang pagkapanalo ay mabilis na kumalat sa komunidad ng nga OFW at sa mga katrabaho ni Jose sa pabrika. Ang unang nagparamdam ay ang Coyote na si Berto. Nagsimulang umulan ng mga text message sa cellphone ni Jose. Jose, narinig kong naliligo ka na sa pera. Bayaran mo na agad ang orihinal na utang na 10 milyon. Kung babaliwalain mo, to siguraduhin mong hindi magiging ligtas ang pamilya mo. Sa lupeng 3 buwan, 37 na text eng pagpabanta ang pumuno sa inbox ni Jose. 6 na beses ding pinuntahan ni Berto ang kanilang apartment kumakatok ng malakas at sumisigaw. Ang pamilya Cruz ay nagtatago sa dilim, pinapatay ang ilaw at pinipigilan ang hininga sa takot sa gitna ng araw na puno. Nang panganib noong Pebrero 13, 2004, ang pamilya Cruz ay huling nakita sa kanilang apartment at pagkatapos ay bigla na lang silang naglaho. 2 araw makalipas noong Pebrero 15, si Formentoni, ang tagapamahala ni Jose sa pabrika, ay nagtaka sa biglaang pagliban nito kaya't pinuntahan niya ang apartment. Walang sumasagot sa doorbell at ang kanilang mailbox ay puno ng mga flyer. Kinabukasan matapos ay report ni Tony, pinuwarsang buksan ng mapulis ang pinto. Pulis tumetaw barian pumasok ang nga detective, ngunit ang apartment ay nakakabinging tahimik, walang senyales na pagnanakaw o away. Ang pinto nga aparador ay bukas at may ilang damit na nawawala. Sa mesa nakalatak ang hindi natapos na math homework ni Junior at isang lapis ang gumugulong sa sahig. Binuksan ng isang detective ang ref at napakunot ang happy may gatas dito. Expired na ang 2 araw. Ang pinakapagtataka ay ang drawer ng mesa. Nang buksan ito, nandun ang wallet at ID ni Jose, pati na ang kanyang cellphone na naka-off. Nungit ang handbag ni Maria at ang 3 pasaporte ng pamilya ay wala na. Tumingin si Tony sa paligid ng bakanteng sala at nagtanong sa detective, "Sir, sa tingin niyo po ba tumakas lang si Jose pero iniwan niya ang wallet niya?" Kinuha ni Detective Cardo Reyes na may suot na guwantes ang cellphone ni Jose. Ang malamig na cellphone na iyon ang tanging saksi sa kung anuman ang nangyari sa apartment. Ang kinaroroonan ng 3 tao ay tuluyan ng naging isang misteryo. Sa panahong iyon, walang sinuman ang nakakaalam na hindi sila nakalayo at sila ay sapilitang pinatahimik sa ilalim ng malamig na semento. Pebrero 16, 2004, 2:00 hapon. Matapos matanggap ang ulat ng pakawala, dumating si Detective Cardo Reyes ng Manila Police District sa apartment ng pamilya Cruz. Ang lugar ay kakaibang payapa. Sinuri ni Reyes ang doorknob, mga bintana at rehas ng balkonahe gamit ang magnifying glass. Ang unit walang bakas ng sapilitang pagpasok. Ang luminol test para sa dugo ay walang naipakitang reaksyon. Tila kusa lang na lumabas ng pinto ang pamilya. Binuksan ni Reyes ang drawer at kinuha ang cellphone ni Jose mula sa evidence bag. Nang buksan niya ito, isang ding ang tumuno. Pumasok si Reyes sa inbox ng mga mensahe. Habang nag-scroll, kumunot ang kanyang "Hepe, tingnan niyo po to. Puno ang inbox. May kabuang 37 na mensahe, lahat galing sa isang pangalan, Berto." Sinimulang basahin ng malakas ni Reyes ang pinakahuling text. Pebrero 11, 4:00 hapon. Jose, hindi na ako maghihintay. Humanda kayong 3. Ito ay malinaw na death threat. Ang nga naunang mensahe ay halos pareho lang. Ibigay mo ang 10 milyon. Papatayin kita kapag tinraidor mo ako. Pupuntahan kita bukas. Agad na isinulat ni Reyes ang pangalan ni Berto sa kanyang notepad at nilagyan ng bituin. Isa siyang Coyote. Malinaw na tinatakot niya si Jose para sa pera. Ipasupoy na yan agad. Humingi ang team ng warrant para surin ang bank account ni Jose. Tama nga ang kanilang hinala. Noong Nobyembre 2003, pagkatapos
matanggap ang premyo, may record ng transfer na A4 2,002 milyon mula sa account ni Jose papunta sa account ni Berto. May mga bakas din ng paglipat ng bilyon-bilyong piso sa iba't ibang account ngunit ang atensyon ng team ay nakatuon lamang kay Berto. 3 araw makalipas noong Pebrero 19 dahil sa higpit ng paghahanap si Berto na mismo ang sumuko sa istasyon ng pulis. Galing pa raw siya ng Cebu. Umupo siya sa interrogation room na mayabang na nakasandal o gumungguya ng chewing gum. Mga sir, baka nagkakamali kayo. Oo, tumanggap ako ng pero nung araw na nawala sila ni hindi ako dumaan malapit sa Maynila. Hinampas ni Reyes ang mesa at tinitigan si Berto. Nagkakamali, humanda kayong 3. Ikaw ang nagpadala ng text na 2 araw pagkatapos nito nawala ang pamilya. Hindi kaya? Ikaw ang pumatay at naglibing sa kanila. Napatawa si Berto at naglabas ng maresibo mula sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Tigilan nyo na yang nobela nyo at tingnan nyo muna to. Mula Pebrero 10 hanggang kahapon nasa Cebu ako. Tingnan nyo ang CCTV ng hotel, malalaman nyo. Agad na pumunta ang team sa Cebu at napatunayang totoo ang sinabi ni Berto. Ang narekord ng hotel sa Cebu City at CCTV footage mula sa isang kalapit na convenience store ay malinaw na nagpapakita kay Berto na namamasyal sa Cebu mula Pebrero 11 hanggang 15. Imposibleng makarating siya sa Maynila para gawin ang krimen. Napahawak sa ulo si Reyes. Ang kanilang pangunahing suspek ay may matibay na alibi. Baka may kasapwat. Baka inutusan lang ni Berto ang iba. Ngunit ang teoryang ito ay hindi rin umusad. Walang bakas sa call logs ni Berto na may kausap siyang iba para planuhin ang krimen. Bukod pa rito, noong 2004 walang CCTV sa eskinita ang apartment at ang camera ang convenience store na 200 metro ang layo, ay automatikong nabubura ang data pakalipas ng 72 oras. Ang video noong araw ng pakawala ay wala na. Nagsimulang magbago ang direksyon ng investigasyon. Mas pinaniwalaan na ng team ang teorya ng kusang pagtakas kaysa sa pagbatay. Isinulat ng team leader sa whiteboard ang fled to another country. Maraming OFW ang tumatakas ulit papuntang ibang bansa kapag tinatakot ng machoyote. Baka dinala lang ni Jose ang pera at umalis na. Pero hepe, walang record ng pag-alis nila sa bansa. Wala rin ang pasport nila sa bahay. Malamang gumamit sila ng pekang pasport. Sanay ang choyote sa ganyan. Isampa na lang natin ang kasong extortion laban kay Berto. At abangan na lang natin ang balita sa pamilya. Kinagat ni Reyes ang kanyang labi sa pagkadismaya. Kinuha niya ang printout ng buong kulog ng cellphone ni Jose. Sa dandang pahina, bukod sa mga text ni Berto, marami ring tawag mula kay Pastor Emmanuel Villanueva, ang pastor na tumulong sa pamilya. Nakita pa na nung gabi ng pakawala, Pebrero 13, ang cellphone ni Pastor Emmanuel ay nakarehistro sa isang cell tower malapit sa kanyang simbahan sa Antipolo sa loob ng 8 oras at hindi gumalaw. Ngunit sa panahong iyon hindi suspek si Pastor Emmanuel. Ang matawag ay itinuring lamang na normal na komunikasyon sa isang malapit na pastor at inilagay sa ilalim ng mapapeles. Si Pastor Emmanuel ay nagpakita ng perpektong pek-arte sa interrogation room. Nakadisenteng damit, patuloy siyang nagpupunas ng luha. Ako po ang may kasalanan, sir. Sinabi sa akin ni Jose na takot siya sa mga choyote at huminging tulong, pero sana mas marami pa akong naipagdasal para sa kanila. Tinanong siya ni Reyes. Pastor, nabanggit po ba ni Jose kung saan siya pupunta? Sabi po niya naghahanap siya ng ligtas na lugar. Sumagot si Pastor Emmanuel na may malungkot na tingin. Sinabi ko pong tutulungan ko siya, pero pagkatapos nun ay hindi na siya tumawag. Siguro po ayaw na niya akong maabala kaya umalis na lang sila ng tahimik. Gabi-gabi po kaming nagdarasal sa simbahan para sa kaligtasan nila.
Ang mga detektif ay humanga sa kabaitan at pagiging kooperatibo ng pastor. Maging si Reyes ay walang nakitang dahilan para pagdudahan siya. Inilagay niya ang church bulletin at calling card ni Pastor Emmanuel sa evidence box, hindi alam na ito ang susi sa buwang kaso. Pagsapit ng katapusan ng Pebrero, binawasan na ang nga tauhan sa investigasyon. Hindi nabasak ang alibi ni Berto at walang direktang ebidensya na pinatay ang pamilya. Tumutol si Reyes sa desisyon. Hepe, hindi po ito simpleng paglayas. Nandun pa ang gatas at homework ng bata. Sino pong tatakas na iiwanan ang ngayon marami, papong bank account na hindi natin nasusuri. Ngunit umiling lang ang hepe. Cardo, maging praktikal ka. Maraming posibleng nangyari. Samga kasong ganito. Kung pumunta sila ngang ibang bansa, hindi na natin sila mahanap. Nahuli na natin si Berto, kaya babalik din yon kapag nalaman nila ang balita. Dun nagsimulang matulok ang kaso. Inilagay ni Reyes ang case file ng Pamilya Cruz sa pinakailalim ng kanyang drawer. Bago pa man ito tuluyang may lagay sa unsolved cases, ang mga papeles na naglalaman ng call logs at cell site data ni Pastor Emmanuel ay nanatiling hindi napapansin. Kakailanganin pa ang 5 mahahabang taon ngang katahimikan bago mabunyak ang katotohanan. Marso 2004, bagamat papalapit na ang tag-araw sulok ng opisina ni Detective Cardo Reyes sa Manila Police District ay nanatiling malamig. Habang abala ang kanyang makasamahan sa ibang kaso, si Reyes ay mag-isang sinusuri ang financial record ng Pamilya Cruz gamit ang dulo ng kanyang ballpen. Sinundan niya ang daloy ng atu 204 milyon kakaiba. Masyadong malinis ang pakakalat ng pera. Ang 2 milyon na napunta kay Berto ay malinaw na ebidensya ng extortion. Ngunit ang pumukaw sa atensyon ni Reyes ay ang ibang mga transaksyon. Bago sila, mawala isang malaking halaga na 550 milyon ang hinati-hati at inilipat sa 4 na hindi kilalang bank account. Agad na gumawa si Reyes ng request para sa waran upang buksan ang 4 na account na ito at dinala sa kanyang hepe. Hepe itong 550 milyon ang susi. Kapag nahanap natin ang may-ari ng account na tumalalaman natin kung nasaan ang pamilya o kung sino ang kumuhangang pera. Ngunit hindi man lang tiningnan ng hepe ang mapapeles at isinantabi ito. Kahdo tama na. Alam mo ba kung anong sabingeng taas tigilan na raw ang paggastos sa investigasyon ng isang kasong kusanglup na paglayas? Hindi na bago sa atin na ang nga OFW ay nagpapadala ng pera sa ibang bansa. Malamang madami account lang yan. Pero hepe 3 tao ang nawawala. May bata po. Si Bertolanggang nga sigurado nating nanggikiw sa kanila. Huvagi ka nang gumawa pa nagagulo. Sa huli binasura ang request para sa warrant. Ang konklusyon ngang team ay, inilipat ng Pamilya Cruz ang pera para makatakas sa mabanta ni Berto at pumunta sa ibang bansa. Ang kaso ay halos isinara na bilang untraceable. Noong kalagitnaan ng Abril, si Berto ay naaresto para sa isa pang kaso ng extortion laban sa ibang OFW. Nakahinga ng maluwag ang team. Ngayong nahuli na ang salarin, tatawag na rin siguro ang Pamilya Cruz. Ngunit iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang pagkakaresto ni Berto ay nagsilbing pinakamalakas na takip para pagtaguan ng tunay na salarin ng kanyang krimen. Habang nakatuon ang pulisya kay Berto, ang tunay na kriminal ay payapang nagpapatibay ng kanyang alibi. Noong Mayo 2004, opisyal na isinara ng Manila Police District ang kaso ng pagkawala ng Pamilya Cruz. Sa huling pahina ng report, nanginginig na isinulat ni Reyes malaki ang posibilidad ng kusanglup na pagkawala, ngunit hindi pa rin maaring tuluyang isantabi ang posibilidad ng foul play. Iyon ang huli niyang magagawa. Ang BIR ay nasingil na ang 76 milyong buwis kaya wala na silang interes sa kaso. Ang nga bangko ay wala ring nakitang kahina-hinala sa mga transaksyon dahil ginamit ang tamang password at pirma. Nang araw na idineklarang sarado ang kaso sa isang simbahan sa Antipolo, isang misangang pasasalamat ang idinaraos.
Tumayo, si Pastor Emmanuel Villanueva sa harap ng bagong ayos na simbahan. Dun isang dambuhalang stainless steel na krus na may taas na 4 na metro ang kumikinang sa sikat ng araw. Ipinatong ni Pastor Emmanuel ang kanyang kamay sa matibay na, sementong pundasyon ng krus at nagsalita sa mga miyembro. Mga minamahal kong kapatid, na alala niyo ba ang pamilya ni Ka Jose na lumisan sa atin? Ipanalangin natin na nasaan man sila sumakanila ang biyaya ng Panginoon. Sumagot ang mga miyembro nga, Amen, habang naluluha. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na ang sementong hinahawakan ni Pastor Emmanuel ay ibinuhos lamang 3 buwan na ang nakalipas noong Pebrero 15. Eksaktong 2 araw matapos mawala ang pamilya. Si Aling Elena, isang miyembrong simbahan na na-interview noon, ay nagtaka matapos umalis ang mapulis. Sinabi niya sa investigador na madalas niyang nakikitang mag-isa sa opisina si Pastor Emmanuel at si Maria, ngunit sinabi lang ng pulis talagang masipak si Pastor sa pag-akonsol ng mga OFW. Bumulong si Aling Elena sa katabi niya. Pero bago nawala si Maria, sinabi niya sa akin na lilipat na raw sila sa isang malayong lugar. Pero si Jose parang walang kaalam-alam. Pwede bang makaiba ang sinasabi ngang mag-asawa nako? Baka sinikreto lang nila. Sino ba namang mag-ingay na alis sila kung hinahabol sila ngoyote? Ang mga pagdududa ay natabunang ng dahilan na espesyal na sitwasyon ng mga OFW. Samantala sa pabrika nakatayo si Foreman Tony sa locker room. Sa locker ni Jose Naiwan, ang isang uniforme, isang lumang safety shoes at isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Tony. Ito ay isang drawing na gawa sa Crayola. Isang nakangiting tatay-nanay at isang bata sa gitna. Sa ilalim nakasulat ang mahal ko ang pamilya ko. Ito ay regalo ni Junior sa kanyang ama. Jose, nasaan ka na ba? Sabi mo, magiging maayos na ang buhay niyo kasama si Junior. Maingat na tinupi ni Tony ang drawing at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi niya ito kayang itapon. Nangako siya sa sarili na kapag bumalik si Jose, ibabalik niya ito. Kasabay nito si Detective Cardo Reyes ay nag-ayos ding ng kanyang mga gamit. Ngunit sa halip na itapon ang case file na pamilya, Cruz, itinago niya ang isang kopya sa pinakailalim na kanyang personal na locker. Nandun ang lahat, mga text ni Berto at ang mga call logs at cell site data ni Pastor Emmanuel na binaliwala ng team. Simula noon nagkaroon ng bagong routine si Reyes. Tuwing unang Lunes, ng buwan tumatawag siya sa Bureau of Immigration para ipacheck ang mga panggalan nina Jose Maria at Junior Cruz. Resulta ng pag-verify, walang record ng pag-alis. Kahit pare-pareho ang sagot, buwan-buwan hindi sumuko si Reyes. Naniniwala siyang kung buhay sila may iwan silang bakas. Kung patay na sila, lalabas din ang katotohanan. Ang oras ay mabilis na lumipas. Mula 2004 ang simbahan ni Pastor Emmanuel ay umunlad ng husto. Ang dating gawa sa yero na gusali ay naging isang matibay na 2-story building. Tuwing weekend puno nga mamahaling sasakyan ang parking lot. Sa librong simbahan may pumapasok na milyon-milyong piso kada buwan bilang anonymous donation, pero walang nagtatanong kung saan ito galing. Noong 2005 si Pastor Emmanuel ay ginawaran Outstanding Citizen Award para sa kanyang serbisyo sa komunidad. Sa entablado habang hawak ang isang buket, sinabi niya, nang may kababaang loob, ang parangal na ito ay hindi para sa akin kundi para sa ating mga patit na OFW na nagsisikap bumangon sa buhay. Sa pag-flash nga kamera, isang ngiti na parang santo ang gumuhit sa kanyang mukha. Noong unang bahaging 2006 si Reyes ay inilipat mula sa Homicide Division patungo sa Intelligence Division. Nang nag-ayos siya ngang gamit, tinanong siya nga isang kasamahan. Cardo, dala mo pa rin yang file ng pamilyang nanalo sa loto 2 taon na. Malamang nasa ibang bansa na yon at masaya na. Kalimutan mo na. Hindi sumagot si Reyes at inilagay ang file sa kanyang bag. Kinuha niya ang isang lumang post-it note mula sa kanyang monitor at inilipat sa bago.
Nakasulat doon ang sarili niyang paalala, ang taong buhay ay laging nag-iwan ng bakas. Imposibleng maglaho ang 3 tao ng sabay-sabay. Dun nagsimula ang 5 taon ng mahabang paghihintay. Nabaon man sa limotning mundo ang trahedya ng pamilyang nanalo sa loto, ang orasan ni Reyes at ang oras na huminto. Sa ilalim ng krus sa simbahan, ay nanatiling nakapako sa Pebrero 13, 2004. Taglagas ng 2009. 5 taon at 8 buwan nang lumipas mula nang maglaho ang pamilya Cruz. Ang apartment sa Tondo ay 3 beses nang nagpalit ng may-ari. Ang pabrika kung saan nagtrabaho si Jose ay nagsara noong 2007 at giniba na. Sa alaala ng mataw ang pamilyang nanalo sa loto ay isa na lamang lumang kuwento. Ngunit ang simbahan ni Pastor Emmanuel ay kabaliktaran. Ang dating simpleng gusali sa gitna ng bukirin ay naging isang malaking simbahan at ang mga miyembro nito ay triple na ang dami. Linggo-linggo nangangaral si Pastor Emmanuel, sa harap ngang dambuhalang krus tinatakpan ngang kanyang autoridad ang katotohanang nakalibing sa ilalim nito. Si Detective Cardo Reyes, ngang PNP CIDG, ay nag-iimpake. 2 beses, na siyang nalipat ng pwesto ngunit sa ilalim ng kanyang drawer laging nandun ang isang lumang file. Cardo, lilipat ka raw sa cold case unit, walang promotion dun at puro sakit lang ng ulo. Bakit ka nag-volunteer, tanong ng isang kasamahan. Inilagay ni Reyes ang file sa kanyang bag at sumagot. May kailangan akong hanapin, 5 taon na kaming nagtataguan, oras na para tapusin ang laro. Yung pamilya sa loto nako, nasa ibang bansa na yon. Kalimutan mo na. Hindi. Ang taong buhay ay nag-iwan ng bakas. Imposibleng mawala ng ganun kalinis ang 3 tao. Tuwing unang araw ng buwan tumatawag pa rin si Reyes sa Bureau of Immigration. Ganun din ngayong buwan. Hello, si Detective Reyes pong Sage. Paki-check po ang TREFL records ni na Jose Maria at Junior Cruz. Ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon. Sandali lang po. Wala pong record. Mula 2004 wala po silang record ng pag-alis. Sir, tulad po ngang sinasabi ko dati baka wala na talaga sila sa bansa. Sige, salamat. Tatawag ako ulit sa susunod na buwan. Binaba ni Reyes ang telepono at minarkahan ang kanyang kalendaryo. Para sa kanya, hindi huminto ang oras. Oktubre 2009. Ang nagbukas ang pinto sa katotohanan ay hindi ang pulisya kundi ang National Bureau of Investigation NBI. Ang Anti-Human Trafficking Division ng NBI ay nagsasagawa ng isang malawakang pagsusuri sa datos ng 8,400 na OFW na umuwi noong unang bahagi ng 2000. Isang analis na nagnangalang Ana ay napakunot ang habang tinitingnan ang kanyang monitor. Agad siyang tumakbo sa kanyang team leader. Sir, tingnan niyo po to, may mali sa data. Tiningnan ng team leader ang monitor. Pamilya Cruz yung nanalo sa loto at nawala, di ba malamang masaya na yan? Hindi po. Hindi ito simpleng pakawala. Tingnan niyo, mula Pebrero. 1, 3, 2, 0, 0, 4, biglang natigil ang kanilang SSS, PhilHealth, at mga financial transaction. Para pong biglang pinatay ang switch. Baka tumakas lang sila. Hindi rin po yon tukma. Kahit tumakas sila, dapat may record ng kontak sa embahada o pagpapadala ng pera. Hindi rin sila nagrenew ng passport at walang record ng pagbili ng plane ticket. At higit sa lahat may bata. Paanong ang isang 11 taong gulang ay walang record ng pagpapabakuna o pagpunta sa ospital sa loob ng 5 taon, hindi po ito pattern ng isang taong buhay. Ang ulat ni Ana ay agad na umabot sa mas mataas na opisyal at ipinasa sa PNP. Sabay-sabay na pagtigil ng mga rekord. Ito ay malinaw na senyales ng isang malubhang krimen,
Hindi kusang loob na pagtakas. Sa conference room ng Sidya Cold Case Unit tumayo si Reyes sa harap ng mga bagong miyembro. Inilapak niya sa mesa ang dalawang kahon ng 4 paper. Isang malakas na kalabok ang bumasag sa katahimikan. Cardo, ano to, tanong ng hepa. Binuksan ni Reyes ang kahon at lumabas ang mga luma at naninilaw na dokumento. Ito po ang nga-record na personal kong tinipon sa loop ngang 5 taon at 8 buwan. 60 beses na check sa immigration at ang orihinal na kopya ngang nga kolok na binalewalan nun. Isinulat ni Reyes sa whiteboard ang pangalan ni Josie Cruz at sa tabi nito isinulat niya ang tinanggal sa halip na nawala. Kailangan nating buksan ulit ang kasong ito. Si Berto ay pain lang. Ang salarin ay ang taong makikinabang ng husto sa pakawalangang pamilya at ang taong hindi nila pag-ingatan. Agad na binuksan ulit ng team ang bank accounts ni Jose. Ang 4 na account kung saan napunta ang 550 milyon na hindi nila nabuksan nun dahil sa kakulangan ng warrant ang kanilang naging target. Sa tulong ng Anti-Money Laundering Council, nabuksan ang ito. Isang financial analyst ang tumawag kay Reyes. Sir, nahanap na natin sa 50,050 milyon, 500 milyon ay nalinis sa mga pekeng kumpanya at nawala pro ang isang account na may 50 milyon, may pangalan. Lumapit si Reyes sa monitor. Sino kasamahan ni Berto? Hindi po, isang lalaki 50 anyos nang nangalang Andoy. Ang address niya ay sa Antipolo. Antipolo. Biglang may naalala si Reyes. Ang address ng simbahan na tumulong sa pamilya. Agad nilang pinuntahan ang bahay ni Andoy. Nang dumating ang pulis na mutla si Andoy, inihagis ni Reyes sa mesa ang isang kopyang ngeng bank statement. Andoy, noong 2004 May, pumasok na 50 milyon sa account mo. Pakalipas ng ilang araw withdraw lahat. Saan galing ang perang topautal-utal na sumagot si Andoy? Hay, hindi ko po alam. Pinahiram ko lang po ang bank account ko. Kanino mo pinahiram? Kay Jose Cruz. Hindi po. Hindi ko po kilala si Jose Cruz. Sino 10 milyon yan? Sabihin mo kung sino. Sa sigaw ni Reyes yumukos si Andoy. Maya-maya pabulong siyang sumagot. Kay pastor po. Sinong? Pastor, si Pastor Emmanuel Villanueva. Opo. Sabi po niya, kailangan daw para sa pondongang simbahan. Ibinigay ko po ang passbook at ATM ko. Wala po akong ginastos ni isang kusing. Totoo po. Nang marinig ito ni Reyes, kinilabutan siya. Naalala niya ang mukha ni Pastor Emmanuel na umiyak at nagsasabing ipagdarasal niya ang pamilya. Agad niyang tinawagan ang hepa. Hepa, may lead na tayo. Ang pera ni Jose dumaan sa isang dumi account at napunta kay Pastor Emmanuel. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Sigurado kasangkot ang pastor? Opo. At may isa pa po akong kailangang kumpirmahin. Sa mga lumang file ko, kailangan nating suriin ulit ang alibi ni Pastor Emmanuel noong araw na yon. Binaba ni Reyes ang telepono at kinuha ang luma niyang notepad. Binura niya ang pangalan ni Berto at isinulat sa pulang ballpen ang pangalan ni Emmanuel Villanueva. Ang orasan na huminto 5 taon na ang nakalilipas ay nagsimula ng umandar muli. Nasa Antipolo pa rin siya. At hindi lang para ang itinatago niya. Nobyembre 7, 2009, 10:00 umaga. Matapos makuha ang testimonya ni Andoy, agad na nag-issue ng search warrant ang team para sa simbahan at bahay ni Pastor Emmanuel. Nang dumating ang mga investigador, nagulat ang mga miyembro ng simbahan. Ngunit si Pastor Emmanuel ay nanatiling kalmado. Detective Reyes, anong problema? 5 taon na ang nakalipas na imbestigahan na ninyo ako. Walang itinatago ang simbahan namin. Ipinakita ni Reyes ang warrant. Pastor, kilala niyo po si Andoy. Kailangan niyo pong ipaliwanag ang 50 milyon na pumasok sa account niya at napunta sa simbahan ninyo. Padaan. Sinimulang haluhugin ng
4 na investigador ang buong lugar, mula sa mga libro hanggang sa computer hard drive. Si Pastor Emmanuel ay nakahalukip-kip lang na nanonood. Nang halos 1 oras na ang paghanap na pansin ni Reyes ang isang lumang metal na kabinet sa isang sulok ng basement ng simbahan. Puno ito ng alikabok at may kandado. Pastor, ang susipong kabinet na yan. Sa unang pakakataon na bago ang ekspresyon ni Pastor Emmanuel. Ah, yan. Malumang gamit lang yan. Nawala ko na ang susi. Wala? Yang kwenta. Kami ang magpapasya kung may kwenta o wala. Dalhin ang ball cutter sa isang malakas na tunok, bumaksak ang kandado. Bumukas ang pintong cabinet. Tulad ng sinabi niya, puno ito nga mga lumang dokumento. Ngunit sa pinakailalim nakita ni Reyes ang isang maliit na kahon na selyadong brown tape. Binuksan niya ito at nakita ang isang lumang spring notebook. Sa unang pahina nakasulat unang tala sa Pilipinas, Mayo 2002. Ito ang diary ni Maria Cruz. Dahan-dahang binuklat ni Reyes ang diary. Sa simula puro ito tungkol sa kanilang bagong buhay. Mabait daw ang staff sa OWA. Masarap daw ang pagkain sa eskwela ni Junior. Pinuri daw si Jose sa trabaho. Ngunit pagdating ng huling bahagi, ang 2003, isang pangalan ang laging lumalabas, si Pastor. Binasa ni Reyes ng malakas. Setyembre 12, 2003, ang hirap na naman sa bangko kanina, nayak ako. Dumating si Pastor. Laging wala si Jose. Hinawakan ni Pastor ang kamay ko at sinabing huwag mag-alala. Ang init ng kamay niya. Habang binubuklat niya, mas nagiging personal ang naisinulat. Halatang hindi na ito simpleng relasyon ng pastor at miyembro. Nobyembre 5, 2003. Nanalo si Jose sa loto. Tinatakot kami ng nga coyote. Laging lasing, si Jose sa takot. Dumating si pastor at sinabing poprotektahan niya ako. Gumawa kami ng sikretong bank account na hindi alam ni Jose. Huminto si Reyes sa huling pahina. Ang petsa ay Pebrero 12, 2004, isang araw bago sila mawala. Isang nakakagimbal na katotohanan ang nakasulat. Bukas na, handa na akong lisanin ang lahat kasama si Pastor. Lihim ito kay Jose at Junior. Sinabi niyang may inihanda siyang ligtas na lugar para sa amin malayo sa mga coyote. Doon kami magsisimula ng bagong buhay. Kinakabahan ako. Sinabi niyang pumunta ako sa simbahan bukas ang gabi. Napatingin si Reyes, sa kawalan hawak ang diary. Ang nga piraso ng puzzle ay nagsimulang makabit-kabit sa kanyang isipan. Agad niyang tinawagan ang hepe. Hepe, nahanap ko na. Diary ni Maria. Hindi ito simpleng pakawala. May relasyon sila ni Pastor Emmanuel at plano nilang tumakas noong gabing iyon. Nagkaroon ng emergency meeting. Sa whiteboard nakasulat ang dalawang salita, pagnanasa at pera. Kung ganun nakplano sina Maria at Pastor Emmanuel, natakasan si Jose dala ang pera. Pero bakit silang tatlo ang nawala, tanong ng hepe. Itinaas ni Reyes ang diary. Hindi po. Akala lang ni Maria na aalis sila. Pero walang bala si Pastor Emmanuel. Tingnan niyo, nandito pa rin si Pastor Emmanuel sa simbahan niya. Kung tumakas talaga sila, dapat kasama siya. Kumuha lang siya ng parte ng pera at nanatili dito. Ang ibig sabihin, wala siyang balak isama si Maria. Ang gusto niya ay hindi si Maria, kundi ang 380 milyon. Ginamit niya si Maria para makuha ang pera at pagkatapos ay pinatahimik siya. Pati ang asawa at anak niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tumayo si Reyes. Kung ganun hindi malayo ang mga bangkay. Naalala niyo po ba ang cell site record na 8 oras siyang nanatili sa simbahan sa loob ng panahong iyon? Kailangan niyang itago ang 3 bangkay sa isang lugar na hindi matatakpuan sa loob ng 5 taon. Tumakbo si Reyes sa City Engineering Office ng Antipolo. Hinaluhok niya ang construction permit ng simbahan noong 2003 at 2004. Huminto ang kanyang daliri sa isang dokumento.
Ito na, Enero 15, 2004. Construction permit para sa pagpapalit na, pundasyon na, krus sa harap na, simbahan. Sinuri ni Reyes ang petsa na pagsisimula at pagtatapos. Nagsimula noong Enero 20, ang petsa NG pagbuhos, NG semento. Ay, Pebrero 15, 2004. Ang araw na isinulat ni Maria sa diary na bukas na kami, aalis ay Pebrero 12. Ang huling araw na nakita ang pamilya ay Pebrero 13. Ang araw na binuhusan ng semento ang pundasyon ng krus ay Pebrero 15. Binilugan ni Reyes ang mapetsa. Lahat ay naganap sa loob ng 48 oras. Pinatay niya sila nung gabi ngang 13 inilibing sa ilalim ngang pundasyon nung 14 at tinabunan ng semento nung 11. Perpektong krimen. Kinilabutan si Reyes. Sa lupngong 5 taon si Pastor Emmanuel ay nangaral sa ibabaw nga taong pinatay niya nagsasabing ipanalangin natin ang ating makapatid. Nanginginig na kinuha ni Reyes ang telepono. I connect niyo ako sa Soko. Mumihiling ako ng GPR ground penetrating radar. Kailangan nating i-scan ang ilalim ng krus sa simbahan sa Antipolo. Ngayon na, ang diary noong Pebrero 12, 2004 ay hindi tala ng pag-asa ng isang babae kundi ang huling habiling ng isang taong naglalakad patungo sa kanyang kamatayan. At ngayon ang masigaw na ikinulong sa ilalim ng malamig na semento ay handa ng marinig. Nobyembre 12, 2009. Malamig ang hangin sa liblib na simbahan sa Antipolo. Sa loop ng police line 2 tao na nakasuot ng puting protective suit ang nagtutulak ng isang malaking kagamitan. Zila ay MJ-GPL analyst mula sa PNP. Mula sa bintana ng kanyang opisina pinapanood sila ni Pastor Emmanuel. Sa likod niya, isang detektif ang nakabantay. Biglang sumigaw ang analyst sa kanyang radyo. Hepe, tingnan nyo. Tumay kakaibang signal tumakbo si Reyes sa monitor. Sa screen, may makomplikadong linya na nagpapakita ngang cross-section ng lupa. Itinuro ngang analyst ang isang bahagi. Dito po. Sa lalim na, 1.2 hanggang 1.5 metro. Kung normal na semento dapat pantay ang signal. Pero sa bahaging, ito biglang nag-iba ang reflection. May nakalibing na bagay na ibang-iba ang density. Bagay baka-bakal lang o tubo hindi po. Ang bakal ay tuldok-tuldok ang itsura. Ito po ay buo, malamang organic material o isang bagay na hindi semento. At nasa gitnang-gitna pong pundasyon ang krus, tumingala si Reyes sa krus. Ang sagradong simbolo ay nagtatago ang isang karumal-dumal na katotohanan. Agad niyang isinulat GPR scan result. Abnormal object detected at 1.5 meters deep. Kasabay nito sa PNP Digital Forensics Lab, isang analyst ang nag-scan ng mga lumang logs na itinago ni Reyes. Ang data na binalewala noon ang cell site data ng cellphone ni Pastor Emmanuel. Sir Cardo Jackpot, wasak ang alibi ni Pastor Emmanuel. Anong ibig mong sabihin, sagot ni Reyes sa speakerphone. Noong Pebrero 13, 2004, ang arawng pakawala ang cellphone ni Pastor Emmanuel ay nakakonekta sa isang cell tower, malapit sa simbahan mula 8:17 gabi hanggang 4:52 gram, madaling araw, 8 oras at 35 minuto. Walang galaw. Alam na natin yan. Anong bago ang mahalaga po ay ang komunikasyong log. Sa loob NG 8 oras at 35 minuto, na yung wala siyang kahit isang tawag, text o data usage, 0. Isang pastor na madalas gumamit ng telepono. Sa isang biyernes ng gabi 8 oras na hindi ginamit ang telepono. Ibig sabihin sinadya niyang iwanan na naka-on ang phone para gumawa ng alibi o hindi niya talaga kayang sagutin ang telepono. Ibig sabihin pareho niyang ginagamit ang kanyang mga kamay. Kinilabutan si Reyes. Nung gabing iyon habang nawawala ang pamilya Cruz, si Pastor Emmanuel
ay abala sa isang bagay sa simbahan malayo sa matang lahat. Para makumpleto ang puzzle, ipinatawag ng team ang may-ari ng construction company na gumawa ng krus. Nang tanungin kung naaalala pa niya ang proyekto, tumango siya at nagbigay ng isang di inaasahang testimonya. Ah, yung krus sa simbahan na yon, naalala ko. Kakaiba kasi yung pastor. Anong kakaiba? May problema ba sa paggawa? Hindi naman. Nung dumating kami nung umaga na, Pebrero 14 para magbuhos ng semento, may semento na sa ilalim ng pundasyon. Parang may gumawa nung gabi. Nang tanungin ko si pastor, sabi niya, para makatipid kami na ng nga miyembro ko ang gumawa ng paunang trabaho kagabi. Ano pa bang masasabi ko, kaya pinatungan na lang namin. Anong itsura ng sementong? Yan profesional ba hindi? Makaspang. Parang minadaling haluin ng pala. Pero dahil papatungan naman namin, hindi na namin pinansin. Hinampas ni Reyes ang mesa. Iyon na nung gabi ngang ika-13 inilibing ni Pastor Emmanuel ang nga bangkay at agad na tinabunan ng semento. Kinabukasan nang dumating ang construction company, tinabunan nila ngang mayos na semento. Naging perpektong krimen. At sir, dagdag ng may-ari, nang bayaran niya kami cash ang ibinigay. Sabi niya hindi na kailangan ng resibo. Naisip ko, pera ngang simbahan dapat malinis, pero tinanggap ko na lang. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang gabi. Ang bagay na nakitang GPR ang 8 oras na katahimikan sa cellphone at ang kahina-hinalang paw ng semento. Isinulat ni Reyes sa timeline. Pebrero 1, 3, 2, 0, 04. Pagpatay at paglilibing. Pebrero 14, pagsesemento. Isang report din ang dumating mula sa Financial Investigation Team. Hepe, nakuha na namin ang daloy ng pera sa 304 milyon. Ni Jose Yoneha 180 milyon. Ang dumaan sa mga dumi account at napunta sa personal at church account ni Pastor Emmanuel. Ginamit niya yon para bumili ng tsondo sa Taguig, lupa sa Palawan at iparenovate ang simbahan. Ibinigay ni Reyes ang report sa Hepe. Hepe, wala na tayong dapat hintayin. Murder, concealing a corpse, fraud. Lahat ng ebidensya kumpleto na. Noong Nobyembre 14, 2009, inaprubahan NG Korte ang arrest warrant para kay Pastor Emmanuel at ang excavation warrant para sa Pundasyon NG Cruz. Lahat pakinggan arestuhin si Pastor Emmanuel. Pumasok na sa simbahan, sigaw ni Reyes sa radyo. Ngunit isang tawag ang dumating mula sa mga pulis na nagbabantay. Sir Cardo, may problema. Wala si Pastor Emmanuel sa simbahan. Ano? Paanong nangyari yan? Nakita namin siyang pumasok sa opisina pagkatapos ngang misa, pero mukhang dumaan sa likod. Wala na rin ang sasakyan niya. Nagmamadaling sumakay si Reyes sa sasakyan. Nakatakas ay check ang ma-airport at pantala na laman niya. Nang malapit ng mabunyak ang katotohanan na itinago sa ilalim ng semento sa loob ng 5 taon ang salarin, ay nagsimula na sa kanyang huling pagtakas. Pinaharurot ni Reyes ang sasakyan. Hindi na niya ito palalampasin. Nobyembre 14, 2009, 2:00 ngang hapon. 3 sasakyan ng CIDG ang mabilis na tumakbo papunta sa simbahan sa Antipolo. Pagdating nila, nagiwa-hiwalay ang nga detective. Nasaan si Pastor Emmanuel? Sigaw ni Reyes pagpasok sa opisina. Ngunit wala ng tao. Isang tasaang kape na hindi pa nainom ang nasa mesa. Isang babaeng empleyado ang nanginginig na tumayo. Kakakaalis lang po ni Pastor. May pupuntahan daw po siyang religious event. Anong sasakyan niya yung itim po niyang kotse? Kinuha ni Reyes ang radyo. Code 0, tumakas ang suspect. I-broadcast ang plate number at mag-set up ng checkpoints. Ay trace ang cellphone niya. Ngunit ang cellphone ni Pastor Emmanuel ay naka-off na mula pa 1:30 ng hapon. Sinamantala niya ang 30 minutong palitan ang shift ang nga nagbabantay.
Sa opisina tinutunton ni Reyes ang posibleng ruta ang pagtakas. Nahanda ang taong to? Na-renew siyang passport noong Agosto. Plano niyang tumakas palabas ang bansa. Harangan lahat ng airport at pantalan. Habang sinusuri, ang matravel record kinapanayam naman ng nganaywang detective ang mamiyembro ngang simbahan. Dun nagsimulang lumabas ang mamatagal ng tinatagong pagdududa. Si Aling Elena na nagsabi nun tungkol sa relasyon ni Maria at ng pastor ay muling nagsalita. Sir, may hindi po ako nasabi nun. Nung lumabas si Maria sa opisina ni Pastor Malipo, ang pakakabutones ng blouse niya. At namumula ang mukha niya. Ang tingin ni pastor sa kanya hindi tingin ng isang pastor sa miyembro, tingin ng isang lalaki. Isang miyembro pa ang nagsalita. Opo, et yung krus po. Sobrang protective ni Pastor Dian. Noong isang araw susubukan ko sanang magtanim ng bulaklak sa ilalim, bigla siyang tumakbo at sinigawan ako. Banal ang lugar na yan, huwag mong gagalawin. Nakakatakot po ang itsura niya. Samantala natuklasan ng financial team ang lawa ng kasakiman ni Pastor Emmanuel. Ang anonymous donations ay pera pala mula sa krimen. Hepe kumpirmado. Ang tsondo sa tagwik lupa sa Palawan at commercial space sa Cavite na nakapangalan sa mga kamag-anak niya galing lahat sa perang simbahan. Mahigit 11 milyon ang halaga. Ipinatawa ni Reyes ang asawa ni Pastor Emmanuel. Hindi ko po alam. Sabing asawa ko ang pera ng simbahan ay sa pagitan lang niya at ng Diyos. Allowance lang po ang natatanggap ko. Hindi niyo rin po alam ang relasyon niya kay Maria Cruz Impossible Pamilya. Ang turing niya sa mga OFW. Huwag po kayong magsalitang ganyan. Bagamat pinatatanggol niya, ang asawa na kita ni Reyes ang takot sa kanyang nga mata. Nobyembre 16 madaling araw, isang tawag ang dumating mula sa Batangas International Port. May namataan po kaming lalaki sa CCTV na kamuhang suspek. Paikot-ikot po, siya malapit sa ticket booth papuntang ibang bansa. Agad na pumunta si Reyes sa Batangas. 3:47 ngang madaling araw. Isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero ang palihim na lumalapit sa immigration counter. Inabot niya ang kanyang passport. Nang iskan ito, isang pulang alerto ang lumabas sa screen. Hold departure order. Agad siyang dinambang ngang, mga pulis, Emmanuel Villanueva, arestado ka para sa kasong murder at pagtatagongang. Bangkay bitawan nyo, ako pastor, ako may, pupuntahan akong misyon. Nang matanggal ang kanyang sombrero, lumitaw ang mukha ni Pastor Emmanuel puno ng takot at galit. Malamig na sinabi ni Reyes habang pinoposasan siya. Misyon sa impyerno, hayaan mong ihatid ka namin sa mga taong pinatay mo. Sa kanyang bag nakuha ang cash calling card ng isang real estate agent sa Hong Kong at mga papeles para magbukas ng bank account dun. Sa isang malit na notebook nakasulat, lahat ng account na ayos na. Kailangan nang i-transfer ang natitirang pera. Dinala siya sa kulungan. Dun hindi na siya nagsalita. Kinabukasan sa opisina ngang si Idege, lahat ay tensyonado. Nahuli na si Pastor Emmanuel, ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay nasa ilalim pangang lupa. Bukas na, sabi ni Reyes. Bukas ng umaga bubunutin natin ang krus. Sir, paano kung wala tayong makitatanong? Ngang isang bagitong pulis. Meron sagot ni Reyes. Ang dahilan kung bakit siya obsessed sa krus na yon, ang dahilan kung bakit siya tumakas, lahat ay tumuturo doon. Bukas masisira ang 5 taong semento at lalabas ang katotohanan. Nobyembre 17, 2009, 2:00 ng hapon. Sa interrogation room, si Pastor Emmanuel ay tahimik pa rin. Sa tabi niya ang kanyang abogado ay matalas na nakatingin sa mapulis. Emmanuel Villanueva, noong gabing Pebrero 13, 2004, ano ang ginawa mo sa simbahan sa loob ng 8 oras, tanong ni
Reyes. Sumabat ang abogado. Naka-exercise po ang right to remain silent ang kliyente ko. At anong masama kung nasa simbahan siya natural lang sa isang pastor na magdasal doon? Tinatanong ko yan dahil iyon ang gabi na nawala ang pamilya Cruz. At paano mo ipapaliwanag ang pagtatangka mong tumakas hindi po pagtakas yon? Isang business trip para sa misyon. Kung walang lalabas bukas sa pahuhukay ninyo mananagot kayo sa paninirang puri. Ngumisi si Reyes. Hindi nagsalita si Pastor Emmanuel. Tila sigurado siyang hindi guguho ang kanyang sementong kuta. Sa labas ng simbahan nagfigil ang mga miyembro sumisigaw na itigil ang kalapastanganan. Nobyembre 18, 2009, 8:00 umaga. Dumating ang araw ng katotohanan. Dulan 15 gram, umaga sinimulang itaas nga krane ang dambuhalang krus. Isang nakabibinging tunok ang bumasag sa katahimikan kasabay ngang sigawan ng mamiyembro. Ang sagradong simbolo na dumagan sa pamilya Cruz sa loop ngang 5 taon ay sa wakas ay inalis na. On ombes ne umaga sinimulang basagin nege Bekhu Eng Pundasyon. 1-0 na hapon sa lalim na 8 sentimetro na pansin na operator ang pagkakaiba sa kulay na semento. Ito na yon sabi ni Reyes. Ang sinasabi na construction owner. Dito, mano-mano na. 4 na soko personnel ang pumasok sa hukay. Tumahimik ang lahat. Maging ang mamiyembro sa labas ay napahinto. 1:42 ngang hapon huminto ang pagbrush ngang isang tauhan. Hepe! Isang piraso ngang tela ang lumitaw. Sa ilalim nito isang maputing buto. May nakita. Positive itigil. Ang trabaho lahat umatras. Pumasok ang forensics team. Ang unang lumabas ay ang kalansay ng isang lalaking nasa hustong gulang. Sa tabi nito ang kalansay ng isang babay. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pangatlo isang maliit na kalansay ngang bata na sa pagitan ngang dalawang matanda. Sa paanan nito isang kupas na sapatos at ang zipper ang isang jacket pambata. Si Junior na masayang nagtatanong nun kung makakapag-aral na siya sa magandang eskwelahan ay natutulok sa ilalim ng semento kasama ang kanyang nga magulang. Ang nga litrato mula sa excavation site ay agad na ipinadala sa piskalya. Isang oras lang inilabas ang warrant of commitment para kay Pastor Emmanuel. Sa kulungan ipinakita ni Reyes ang warrant. Emmanuel may 3 bangkay na nakuha sa ilalim ngen krus sa simbahan mo. Sa unang pagkakataon ng ginigang magamata ni Pastor Emmanuel, hindi imposible. Ang lugar na ikaw mismo ang nagsemento, di ba sina Jose Maria at ang kawawang si Junior, nandun pa ang sapatos niya. Namutla si Pastor Emmanuel, bumagsak ang kanyang nga balikat. Gabi sa balita breaking news ang pamilyang OFW na nanalo sa loto at nawala 5 taon na ang nakalipas ay natakpuang patay sa ilalim ng krus ng simbahan na tumulong sa kanila. Ang pastor ng simbahan ay inaresto bilang pangunahing suspek. Ang nga miyembro ng simbahan na nagrarally ay napaupo sa pagkabigla. Si Aling Elena ay napayak. Sa ilalim ng krus, na yon ako nagdasal sa loop ng 5 taon. Para sa kaligtasan ng pamilya Cruz at para kay pastor. Pero, sa ibabaw pala ng mabangkay ako nagdarasal ang pinto ng katotohanan. Ay bumukas sa pinakamalupit na paraan. Kinuha ni Reyes ang litrato ang drawing ni Junior mula sa kanyang wallet. Junior, sandali na lang. Aminin din ng salary ng lahat. 3 araw makalipas kinumpirma ng NBI Forensics ang DNA mula sa mga buto ay 99,097% tugma sa DNA mula sa mga toothbrush na nakuha sa apartment nun. Sila nga ang pamilya Cruz. Ang sanhing kamatayan ay karumal-dumal. Si Jose ay may basak na bungo mula sa pakpalongang matigas na bagay. Si Maria ay sinakal. Maging ang maliit na bungo ni Junior ay may lamat. Sa interrogation room,
Si Pastor Emmanuel ay tahimik parang. Inilapa ni Reyes ang diary ni Maria. Ito paano mo ipapaliwanag ang huling isinulat niya, plano ninyong tumakas. Nanginginig ang mga mata ni Pastor Emmanuel. Sumunod na inilapa ni Reyes ang financial records. Ang pera nila napunta sa'yo, ginamit mo pambili mag-ari-arian. Pinagdasal mo ba sa Diyos na gamitin ang pera para sa real estate investment? Sumunod ang testimonya construction owner. Narinig mo ikaw mismo ang nagsemento. Paanong hindi mo malalaman na may 3 bangkay sa ilalim at ang huli, ang malitrato mula sa excavation site? Ang 3 kalansay, ang maliit na sapatos. Ito si Junior, ang batang tinuring mong pamangkin. Anong ginamit mo para basagin ang bungo niya? Pastor ka pa ba, tao ka pa ba? Matagal? Nakatahimikan. Maya-maya nagsalita si Pastor Emmanuel. Abogado, lumabas ka muna. Nang silang dalawa na lang ni Reyes bumaksa ang lahat ng depensa. Ako ang gumawang lahat. Sa loob nga 4 na oras isinalaysay niya ang lahat. Ang 2 taong relasyon nila ni Maria. Ang plano niyang kunin ang pera ng mag-isa. Bakit ko hahatian ang babae sa 80,380 milyon noong gabing Pebrero 13 pinapunta niya si Jose sa simbahan, sinabing may tutulong sa problema nila sa Coyote. Doon sa basement pinalo niyang maso sa likod. Nang sumigaw si Junior, dinamay na rin niya. Kawawa naman kung magiging ulila kaya isinama ko na. Dumating si Maria bandang 11 ng gabi, dala ang mga maleta, akalay alis na sila. Pagpasok sa basement sinakal niya ito. Pagkatapos isa-isa niyang inilipat ang mga bangkay sa hukay sa bakuran. Magdamag siyang nahalong semento. Hanggang sa huling sandali naniniwala ba siya sa iyo, tanong ni Reyes. Oh, sagot ni Pastor Emmanuel. Sinubukan pa niyang hawakan ang kamay ko. Paglabas ni Reyes sa interrogation room, kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ang drawing ni Junior. Junior, patawarin mo ako. Huli na ako. Hunyo 14, 2010. Sa korte, si Pastor Emmanuel ay hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Ang Coyote na si Berto ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong dahil sa ekstorsiyon na nagdulot ng kalituhan sa investigasyon. Setyembre 2010. Sa isang sementeryo sa Maynila inilibing ang mga labi ng Pamilya Cruz. Kakaunti ang dumalo si Detective Reyes, ang kanyang team, at si Foreman Tony. Inilapa ni Tony ang drawing ni Junior sa ibabaw ng maliit na kabaong nito. Jose Maria Jr., magpahinga na kayo. Wala nang mananakit sa inyo diyan. Sinuno ni Reyes ang luma niyang case file. Sa lapida ipinasulat niya, pamilyang tumawid sa hirap para sa kalayaan, ngayoy payapang nagpapahinga sa langit. Ang kaso ay nagdulot na reforma sa sistema ng suporta para sa umuwing OFW. Ang simbahan ay isinara at kalaunan ay giniba para tayuan ng isang warehouse. 2013, si Reyes ay napromote bilang hepe ng CJ Cold Case Unit. Ngunit taon-taon tuwing Pebrero 13 bumibisita siya sa puntot ng Pamilya Cruz, dala ang 3 bulaklak, hinahaplos niya ang lapida. Iyunyora ko to, hindi ka na giniginaw diyan, di ba ang 80,380 milyon ay hindi nakdulot ng kaligayahan kaninuman. Ngunit ang katotohanan gaano man katagal ay lumabas din. Ang pagtitiyagang isang detektif na hindi sumuko ang nagbigay hustisya sa isang pamilyang ang tanging pangarap ay isang mas magandang buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakamatinding kasakiman ay maaring magtago sa likod ng pinakabanal na maskara. Para sa Pamilya Cruz at sa lahat ng mabiktima na ang hustisya ay matagal bago nakamtan. Nawa'y hindi na maulit ang ganitong trahedya.